Nangyari ang kinatatakutan ng lahat matapos ang pagbisita ni Donald Trump sa China. Ginawa ito ni Trump ng opisyal at harap ng kamera. Diretsang sinabi ng presidente ng Amerika na hindi makikidigma ang Estados Unidos para sa Taiwan kung sakaling lusubin ito ng China. Ayon sa Amerikanong presidente, ang Taiwan daw ang may planong umatake sa China, hindi ang kabaligtaran. Dahil dito, hindi dapat magbenta ng armas ang Estados Unidos sa Taiwan. At ang pinakamahalaga, inamin ni Trump na noong tinanong siya ni Xi Jinping kung ipagtatanggol ba niya ang Taiwan, sumagot siya ng hindi. Pagkatapos, pinayuhan niya ang Taiwan na maging tahimik na lang at huwag magpakita ng anumang kilos na maaring mag-udyok sa napakalaking China. Paalala ko, ang presidente ng Estados Unidos, ang leader ng bansang naging pangunahing kaalyado ng Taiwan sa loob ng mga dekada. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ninyong episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe po kayo sa aking Telegram channel Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga natatanggap na balita. Sige, linawin ko na agad sa simula. Ngayon, opisyal na inihayag ng presidente ng Estados Unidos ang paglayo sa dating pulisya ng Amerika sa pagtatanggol sa Taiwan kung sakaling salakayin ito ng China. Katulad na kay Vladimir Putin, si Donald Trump ay walang nakuha mula kay Xi Jinping matapos ang summit. Nagpakita pa siya ng panig na pabor sa China. Hindi lang ito tungkol sa sinabi ni Trump, kundi pati rin kung paano niya ito sinabi. May pangungutya pa siya laban sa Taiwan. Sa totoo lang, sinabi ni Trump na yan sa Taiwan na dapat silang manahimik at tiisin ang lahat ng ginagawa ng China laban sa kanila. Diretsahang sinabi ni Donald Trump na ang maliit na Taiwan ay dapat si Donald ang may kasalanan. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari, hindi ito nakadepende doon. Ibibigay ko muna ang mahabang pahayag ni Donald Trump bago natin ito pag-usapan. Para sa Taiwan, ito na ang tinatawag na sandaling Alaska. Sandali, tulad ng sinasabi sa Russia, mga kasunduan na naganap sa Alaska na naranasan ng Ukraine noong Agosto 16, 2025. Nang matapos ang unang pag-uusap ni Trump kay Putin, lumapit siya kay Sean Hannity ng Fox News at unang beses niyan sinabi na dapat isuko ng Ukraine ang kanilang mga teritoryo sa diktador ng Russia. At ngayon, noong Mayo 16, 2026 matapos ang pag-uusap ni Trump kay Xi Jinping, lumapit siya kay Bret Baier. Mula rin sa Fox News, sinabi niya na kung sakaling sumalakay ang China, ayaw niyang makipagdigma para sa Taiwan at hindi niya nirerekomenda sa Taiwan na subukang ipagtanggol ang sarili nila. Ngayon, ibabahagi ko ang mismong sinabi ni Donald Trump, si Pito. Sabi ni Donald Trump, kung sakaling sumalakay ang China, ayaw niyang makipagdigma para sa Taiwan. Ngayon, sa Taiwan, may mga tao na gustong ideklara ang kanilang kalayaan. Alam mo, delikado talaga ang magdeklara ng kalayaan. Gusto nilang ideklara ang kalayaan dahil nais nilang masangkot sa digmaan, alam nilang suportado sila ng Estados Unidos. Mas gusto ko na manatili ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ko inahangad na may magdeklara ng kalayaan. At alam mo, inaalok tayo maglakbay ng 9,000 milya para lang makisali sa isang digmaan. Pero hindi ko naman hinahangad yon. Gusto ko na tumahimik muna sila ng kaunti. Gusto ko rin na manahimik muna ang China. Hindi ko pa inaprubahan ang kasunduan sa pagbebenta ng armas sa Taiwan na nagkakahalaga ng $14 bilyong. Tingnan natin ang mangyayari. Maaring gawin ko yon o hindi. Hindi natin gusto ang digmaan. Kung walang pagbabago, ayos lang sa China. Hindi natin gusto na may magsabi, magdeklara tayo ng kalayaan dahil suportado tayo ng Estados Unidos. Kung titingnan mo ang tsansa, napakalaki ng China at ang Taiwan ay isang napakaliit na isla na 59 milya lang ang layo mula sa kanila. At tayo, paalala ko lang, ay nasa 9,500 milya ang layo mula sa kanila. Medyo komplikadong problema ito. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Taiwan, umunlad ang Taiwan dahil nagkaroon tayo ng mga presidente na hindi naman talaga alam kung ano ang ginagawa nila. Dahil kung nagpatupad sila ng taripa sa mga chips, sila, ibig sabihin ang mga gumagawa ng prosesor, hindi sana sila umalis. Lahat ng ito ay tungkol sa Intel at iba pang kumpanya. Ninakaw nila ang industriya ng prosesor natin. Tungkol din ito sa Taiwan.
Kung may presidente lang na nagsabi, pwede kayong umalis at magtayo sa Taiwan para ibenta ito sa Amerika pero magpapataw kami ng 200% taripa, hindi sana nawala ang industriya ng chips. Wakas ng CP. Oo, lahat yan ay mula sa presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Sa tingin ko, wala nang kailangang ikomento pa. Si Trump ay parang isinusukon na lang ang Taiwan sa China at pinapayuhan pa ang Taiwan na wag nang kumilos kung sasaktan sila ng China. Kung ayaw ito ng Taiwan, si Donald Trump ay handang magpatupad ng taripa laban sa kanila. Parang sinasabi ng retorika, sino ba talaga kayo, Taiwan? Kung hindi sa paggawa ninyo ng microchips, wala kayong silbi sa amin. Sa totoo lang, isa lang kayong maliit na isla na mga 9,000 at 500 milyang layo sa amin. Wala kaming pakialam sa islang yan at ayaw namin. Magpapataw ako ng taripa kung mag-iingay pa kayo. Tingnan ninyo ang sinabi ni Wang Yi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng China, matapos umalis ni Trump. Sipi ito. Naramdaman namin sa pagpupulong na nauunawaan ng panig Amerikano ang posisyon ng China at binibigyang halaga ang mga prinsipyo at mga alalahanin ng China At hindi sinusuportahan at hindi tinatanggap ang kilusan para sa kalayaan ng Taiwan. Pahayag ito ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na sumang-ayon ng Amerika sa kanilang posisyon ukol sa Taiwan. Hindi pinabulaanan ng Washington ang pahayag, sa halip, lalo pa itong sinang-ayuna ni Donald Trump. Pero dito, malinaw na may pagkakatulad sa pagitan ng Ukraine at Taiwan. Ayon kay Trump, wala siyang obligasyon sa Taiwan tulad ng sa Ukraine. May Budapest Memorandum ang Ukraine at ang Taiwan naman ay may 2 batas na naguutos sa Estados Unidos na tumulong. Ipaliwanag ko. Nang ipinaalala kay Donald Trump na obligado ang Estados Unidos ayon sa batas sa Taiwan Relations Act ng 1979 na mag-supply ng armas sa Taiwan para sa kanilang sariling depensa. At ayon din sa isa pang batas noong 1982, may direktang pangako ang Estados Unidos sa Taiwan na hindi sila kailanman kukonsulta sa Beijing tungkol sa pagbibigay ng armas sa isla. Sumagot si Trump ng ganito, pakinggan ninyo, ang 1979 at 1982 ay matagal ng panahon at nagbago na talaga ang sitwasyon. Iyon ay noong nakaraang siglo. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Oo, may mga ipinangako noon pero galing yon sa mga naunang presidente. Ano ang koneksyon ko ron? Para bang sinasabi nilang hindi nila kailangang isipin ang matagal ng obligasyon? Ayan na ang sagot sa ilang taon na ba? 44 na taon ng obligasyon ng Amerika. Ganito rin ang sagot nila tungkol sa obligasyon ng Estados Unidos sa Ukraine ayon sa Budapest Memorandum. Sabi ni Trump, mga naunang presidente ang may gawa niyan, wala akong kinalaman. Mabilis at malinaw ang reaksyon ng Taiwan. Binigyang diin ng mga opisyal na mismong pahayag ng mga opisyal ng Amerika ang patunay na hindi nagbago ang pulisya ng Estados Unidos sa isla. Dito, kailangang aminin na ang Estados Unidos ng Amerika ay opisyal na hindi kailanman sumuporta sa kalayaan ng Taiwan. Palagi silang sumusuporta sa patakaran ng isang Tina. Ipapaalala ko tulad ni Nancy Pelosi, isang Demokrat, na basta sumakay ng eroplano papuntang Taipei na tila hindi pinansin ng Beijing. At ang Beijing, paalala ko, ay hindi nagpapahayag noon ng mga pahayag na katulad ng ginagawa nila ngayon. Mahalaga ring nabanggit sa Taipei, nanawagan ng Taiwan sa Estados Unidos na huwag itigil ang bentahan ng armas sa isla, binigyang diin ang halaga ng kasunduang ito para sa regional na seguridad at pagpigil. Ibig sabihin, hayagang hinihiling ng Taipei na huwag itigil ang isang bagay na ayaw kumpirmahin ni Trump. Ito ay malinaw na kawalan ng katiyakan sa kanilang katuwang. Tagumpay ito para sa China kahit naglabas ng pahayag si Waltz, ang tagapayo sa pambansang seguridad matapos ang summit para pakalmahin ang lahat. Narito ang kanyang sinabi. Sinabi ni Pangulong Trump na ayaw niyang makakita ng digmaan sa Taiwan Strait. Mainam na paraan para mapanatili ang kapayapaan ay bigyan ang Taiwan ng mga sandatang kailangan para hadlangan ang pananakop ng komunistang China. Walang karapatan ng Beijing na magdesisyon kung anong armas ang ibebenta natin sa Taiwan o iba pang bansa. Oo, maganda itong pakinggan at ipinagmamalaki natin na walang China na magdidikta. Pero inuulit ko, tagapayo siya sa pambansang seguridad, hindi presidente. Sinabi ni President Donald Trump na titingnan pa nila ang mangyayari at tila pinalalabas niyang Taiwan ang gusto ng digmaan, hindi China. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.